Pagkatapos namin kinunan yung pagtanggal ng labi ng 4 na taong gulang na si Adrian La Peña, gusto naming hanapin yung mga kamag-anak niya, yung pamilya niya. Kaya tinanong namin sa Philippine Statistics Authority, sa Civil Registration Services, kung mahanap nila yung death certificate at doon nga nila nakita yung address ng kanyang pamilya. Tumungo kami sa dagat-dagatan sa may boundary ng Caloocan at Navotas. Malapit lang ito sa sementeryo kung saan inilibing si Adrian. Hinahanap ko po yung mga La Peña. Sorry, hindi ko gaanong kilala yun eh. La Peña. Peña. Okay, pero ito po yung Block 25. Oo, Block 25 na to. Okay. Hi. Pwede magtanong? Alam mo ba tong address na to? Death certificate. Hindi, itong Phase 2, Area 1, Block 25. Hindi ko alam. Sa anong block ba to? Block 25 to. Okay. Dito po yung sa amin. Kasi ito po yung address na hinahanap namin, itong pamilya na ni Adrian La Peña. Opo. Kilala niyo ba sila? Dati sa dito sila nakatira. Dati. Buhay pa si Adrian noon. Opo, naalala- buhay pa. Hanggat namatay, nandirito sila. Papunta na kami sa bahay ng pamilya ni Adrian na makasalubong namin ang kanyang ina. Ay! Magandang hapon po. Kayo po yung ina ni Adrian La Peña. Ako po si Howie Severino. Kaya tinanong namin yung mga tao doon, alam na ba ng mga kamag-anak nitong batang to na natatanggalin yung mga buto? Sabi nila ay wala kaming contact, ganun. Kaya kami na lang naghanap ng paraan para masabihan kayo, kasi mukhang siguro hindi niyo na rin alam, no? Na gano'n ang... Kasi yung tatlong asawa ko, ano po lagi po kasi baha. Laging baha doon. Opo, kaya nahirapan po siya. Kasi kasama po yung dalawang anak ko. Kaya sabi ko, wag na lang po isama. Kasi nahirapan ka lang. Nalaman kong hindi na raw nadalaw si Adrian noong nakaraang undas dahil nagbaha sa sementeryo. Gandang hapon po. Howie. Ang kanyang lola pala ang mas nag-alaga kay Adrian dahil mas madalas siya sa bahay. Kumusta naman siya bilang bata? Naghirap po siya ng gusto, sir. Naghirap siya. Opo, kasi nung 3 days niya na ipinanganak, nagkasakit mo po siya. Yung sanggol pa lang. Opo, ngayon, dinala namin dito sa Tondo Hospital. 1 buwan siyang nalagak niyan, sir. Kaya sobra-sobra yung hirap niya. Ganon din kami dahil, siyempre, pag nagpa-hospital ka, talagang gastos talaga. Hanggang sa nabaon talaga kami sa utang, sir. 5-6, bali sa opisina, ganon ang ginawa ng asawa ko para lang maitawid. Nag-50-50 na nga po siya, sir. Sinabi naman nila noon, sir, na 5 years nga ang kontrata. Wala din, hindi rin naman nila ipinaalam na tapos na yung kaya hindi naman namin akalain na na kasi nung nakaraang taon naman na pumunta yung anak ko, mayroon pa rin naman. Unti-unti kong nalaman kung sino si Adrian. Siya pala ang kuya sa 4 na magkakapatid. Pero dahil may kapansanan, hindi na raw siya lumaki at hindi na natutong magsalita. Sa loob ng kanilang payak na tahanan, wala ni isang litrato si Adrian noong buhay pa siya. Sa kabila ng kahirapan, hindi nagkulang ang pamilya sa pag-aaruga. Ilang beses na siyang na-hospital, sir, pero talagang lumalaban sa sir.
Kahit ganun naman po siya, sir, minahal talaga yung asawa ko kahit hindi niya apo, sir. Minahal talaga ng todo ng asawa ko. Kaya noong namatay siya talagang halos hindi ko rin matanggap, sir, dahil kahit ganun na alagain siya, yung nalilibang din kami kasi kahit ngiti lang niya, okay na lang din sa amin. Hindi na sa dagat-dagatan nakatira ang pamilya La Peña. Tulad na lang ni Adrian na na-evict sa kanyang pwesto, pinaalis din ang kanyang pamilya sa luma nilang tirahan. Hindi na raw kasi nilang kaya magbayad ng upa. Nakatira na sila ngayon sa tabi ng ilog Balot. Hindi man nila kayang bawiin ang dati nilang tirahan. Hindi pa huli ang lahat para mabawi ang labi ni Adrian. Para sa maraming nakalibing sa mga pampublikong sementeryo, hindi sa loob ng nicho ang kanilang huling hantungan. Ang ibang mga butong hindi nababalikan, nabebenta na lang at minsan nadadala pa sa ibang bansa. Pero mas madalas nagagamit ang mga buto sa Pilipinas. Ayon ito sa ilang sepulturero mula sa isang malaking sementeryo sa Maynila. Yung mga ipin lang po yung mga nag-aaral ng dentista sa UE, sa Sampaloc, Manila po. Yun lang po yung alam kong binibili rito eh. Nung minsan, nangangailangan sa tuhod. Ginagawa ko nilang minsan anting-anting. Tumungo kami kung saan daw napapadpad ang ibang mga buto. Sa Quiapo, Oo, kayo sir. Ako po si Howie Severino. Ay, may ginagawa po kaming istorya tungkol sa mga agimat, yung tinatawag yung tuay. Meron daw dito? Meron po. Kaya lang by order po. So ano po yun? Ano pa yung Sa binibenta? tuhod po. Yung sa tuhod. Tapos anong ginagawa doon sa tuhod? Inaano lang mo sa akin, yung ino-order lang mo. So saan naman nanggagaling po yung mga tuhod? Binibili ko din po yun. As kayo rin mismo yung bumibili? Opo. Saan yung binibili? Sa mga kakilala ko lang din po. Sa mga sementeryo? Opo. mukha lang siyang mga bato, pero galing sa tuhod ng tao. At hinahanap daw to ng mga sundalo at pulis bilang mga katiman. Tsaka binibili lang to sa mga sementeryo pero mahal pagdating dito sa Quiapo. Mahigit 1,000 piso ang bawat isa nito. Hindi na natin malalaman kung kanino ang mga butong ito. Araw ng linggo nang sunduin namin ang pamilya La Peña para balikan si Adrian. Kayo po si ate. Hi, good afternoon, sir. Ni Adrian. Kuya, dito na lang kayo para... but get him out of the way. Hello po. Hello. Salamat at nagbukod kayo ng oras. Nakilala ko na rin ang kanyang tinuturing na lolo na nag-alaga sa kanya kahit hindi sila magkadugo. So kayo sir, yung isa sa mga nag-alaga kay Adrian ng Opo, matagal? simula nung ipinanganak siya hanggang na-hospital, kasakit. Hanggang yun nung pumanaw na siya, ako talaga nagkukuhan. Kahit masakit ba sa akin na mana yung bata na yun, mahal na mahal ko yun eh. Dahil kahit na oras na yun na kailangan siya ng gamot, hinahanapan ko ng paraan yun para malapatan siya ng gamot. Kahit na 10 oras na ng gabi, pupunta ako doon sa bangbang. Doon ako bumibili ng gamot kasi mahal kasi yung gamot niya eh. Para lang sa katawan niya ba. Bakit siya napalapit sa inyo?
Kasi sa akin naman, hindi ko naman na ibig sabihin na hindi ko kano-ano, pero kung mahal man ng asawa ko yung mga apo niya at saka yung mga anak niya, mas mahal ko rin sila. Ayaw ko silang mapabayaan ba. Okay, let's go. Iiwanan na po namin itong kopya ng kontrata sa inyo para maalala nyo na may hangganan lang to, no? At yung original nasa inyo, nasa files nyo, no? So 2015 ngayon, Enero pa. Pagdating ng Enero 2020, medyo matagal-tagal pa pero mabilis nga ang panahon, ano? Kaya ayun. I-renew niya. Pero at least Renewable na yan eh. oo. I-renew. Oh, yun, hindi na kailangan ilipat. Hindi na po. Kasi sa susunod, pagbalik nyo rito, may makikita na kayong blackboard na malaki rito. Nakalagay na yung mga pangalan ng, ito, mag-expire. Ngayon. Yan ang gagawin ko sir eh. Oh, yun, oh, di ba? May sistema na ngayon si OIC. Si Mang Emong na nag-alis sa labi ni Adrian. Ang siya ring maglalagay nito sa bagong hantungan. Okay na. Hindi na siya ilalagay sa apartment, kundi sa isang kripta na may mas maliit na espasyo dahil buto na lang ang labi ni Adrian. Hindi na raw siya tatanggalin dito basta magbayad ang pamilya kada 5 taon. Okay na rin yan na magkaroon siya ng sarili niyang hindi siya mahalot pa rin sa Hindi na siya istorbohin. Oo. Wala na sigurong mas masakit pa na maunahan ng anak ang sarili niyang magulang. Muntik pang mawala ang labi ni Adrian. Maiksi man ang kanyang buhay, mapalad ang musmos dahil minahal siya ng buo. At sana ngayon, payapa na si Adrian sa kanyang huling hantungan. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.